As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! We raise up our hands high and we just lift our hands up. And Lord, we thank you this morning because we can experience you once more. We can experience your goodness. Lord, you are the reason why we are here. Lord, we love you, but we love you only because you loved us, God. So that's the very reason why we are here, Lord. And Lord, we're gonna worship you. We're gonna honor you in this place, Lord. So God, may you open up, may you enter into our hearts, Lord. Panginoon, tignan mo yung mga tao, Panginoon, na sincerely wanted to worship you. God, we expect high, we expect miracles. Lord, we expect peace. We expect assurance from you. Because you've done great things, but Lord, you aren't finished yet. You're gonna do even more, even greater things, far, even whatever we could ask or imagine, Lord. And to that, Lord, we're gonna keep on worshiping you. So come on, family, let's just keep on worshiping Him. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of all the breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. No one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
is the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. In me, lead me, Lord. We want you, Lord. And I will build my Come on, sing it. upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love.
trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is our foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. I will not be shaken. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Congratulations sa lahat ng mga unstoppable. I do believe if you seek God first, you will become the first in Him. No? Kaya natutuwa ako kasi kahit malakas ang ulan, nandito ka. Inuna mo ang Panginoon, sigurado ako na hindi ka pababayaan ng Diyos. Meron kang mga bagay na makukuha ngayong umagang ito. Maaaring matagal mo na yung pinagpe-pray, matagal mo nang dinidesire yan, matagal mo nang panahong hinihintay, pero itong moment na ito, may gagawin ng Diyos sa'yo. No, because God is looking at the heart. Hindi siya tumitingin sa sitwasyon, hindi siya tumitingin sa kondisyon, tumitingin po siya sa kondisyon ng puso mo. No, maraming mga tao pagka sumusunod, nagmamahal conditional. No, pero si Lord unconditional yan. No, so I'm so excited to be with you this morning. And maraming mga tao nagkakamali, akala nila ang pagiging relihiyoso ay sapat na. Hindi ho ganon ang pagiging Kristiyano. Ngayon pong umagang ito, ang aking pong goal, maintindihan nyo kung papaano ang pagiging isang Kristiyano. No, kasi marami pong Christian, pero hindi naman alam kung papaano gumalaw as a Christian. So wala ho yan sa pangalan. Hindi rin ho siya denominasyon na iyong inaatenan. Yan po ay relasyon. So this morning, I just want to share this verse to you. And I pray na ma-receive ng bawat isa sa atin ang gustong sabihin ng Panginoon. Let us stand in the presence of God and let us hear the Word of God. Now, as we read this verse in the book of Hebrew, chapter 12, verse 14, I do believe meron na po tayong screen dito sa susunod na week. Baka magkaroon na rin po tayo dito. So, thank you so much kay Kuya Boy. No, nagawa po siya ng prototype ng atin pong stand at magagawa pa po tayo ng marami niyan para po at least nakakasabay po kayo. Nakikita ko bumubuka na yung bibig nung iba. Pero tama ang lyrics. No, last week po kasi bumubuka lang pero parang buka lang talaga. So let us read the Word of God in this book. Sabi ng verse, make every effort to live in peace with everyone. And to be what? Holy. Without holiness, no one will see the Lord. No one will see the Lord. Tandaan niyo po, yung pagiging born again at pagiging holy, parehas po yan. Magkasama yan. Sabi ng verse, in John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot see the Lord. He cannot see the King. But this time, let us pray to God na, Lord, maintindihan ko itong mabuti. No, baka marami tayong naatenanan ng church.
matagal ka ng Christian, nagbabasa ka ng Bible, pero may mga bagay na parable sa atin. No, na yung commitment natin, yung lalim natin, yung pagsunod natin, hindi ganun kalalim. But this time, my prayer to each and every one of us, ma-accomplish kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So let us bow down our heads and let us pray to God with sincere heart, with humility. Father, thank you. We come to you. And God, we ask your Holy Spirit to enlighten us, to guide us, to empower us, and most especially, Lord, change us for your glory. Lord, i-bless mo po ang iyong mga anak na nag-effort na pumunta ngayong umagang ito. Lord, alam ko po na meron silang mga kahilingan sa kanilang buhay. Ang iba po, Panginoon, ay gusto lang na ikaw ay mapapurihan, masamba ka. Lord, i-bless mo yung life nila. I-bless mo yung sacrifices nila. Thank you so much. Bless them, Lord God, and bless this place, Lord. Bless each and every one of us. And Lord, bless your word this morning. Maging blessing ito sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Pwede natin bigyan ng the best clap si Lord. Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Sabi mo, welcome sa lugar na to. Wow, congratulations. Yung sa likuran naman, bigyan mo ng high five na may kasamang ngiti. Sabi mo, welcome. So, pwede na po tayong maupo, mga kasama. And I just want to give this message. It's all about make every effort. Make every effort. So kaya, napaka-importante ng mga bagay nito because Christianity must be intentional, must intentional. It requires a lot of effort. Mga kasama, pag sinabing Christianity, nagre-require po ito ng napakaraming puwersa. Sabi mo sa katabi mo, puwersa. Lakas. No, yan po yun. Nire-require po tayo nito na hindi ka lang basta a-attend. Christianity, it requires a lot of effort. So we need to strive. No, sabi mo sa katabi mo, strive. Work out. Yan po yung ibig sabihin ng effort. You need to strive, you need to work out. Yan ang ibig sabihin ng effort. Kaya ho, dapat maunawaan natin, Christianity life is beneficial, but not easy. It demands a lot of effort. Ang pagiging Kristiyano, mga kasama, hindi porke umattend ka sa church, Christian ka na. Oh, yan po yung magandang maunawaan natin. Christianity is not a title to hold on. Christianity is not just a name. Christianity is entering into the life of development to become a kingdom people. So yun po yung pinaka-essence ng lahat ng mga bagay na ito. So, ang Kristiyano, hindi ka lang pala sisimba, uupo, uuwi. Yan pala yung Kristiyano. Bakit? May i-develop pala sa'yo. So kapag ka po ikaw ay sumisimba, umuupo, umuuwi, uma-attend, ang nadidevelop lang sa'yo ay pag-attend. Hindi masamang umattend. Sana may mangyari sa'yo. Because Christianity is entering into, Christianity is like entering into a fitness gym, a place to work out. So gusto kong maintindihan yung mabuti, hindi lahat ng nag-gym na-develop. Hindi porke pumasok ka sa gym, na-develop mo yung sarili mo. At kahit magbuhat ka ng magbuhat, ng pinakamatinding bubuhatin, kung wala ka naman disiplinang kumain, hindi ka pa rin madidevelop. Nagiget niyo po ba, mga kasama? Ang una mo, bago ka mag-gym, ang unahin mong develop, diet. Kasi kaya ka lumusog, inipon mong pagkain yan. Nagmanifest lang. Nagiget niyo po ba ang ibig kong sabihin? So Christianity is like entering into the fitness gym, a place to work out.
So, kailangan sa buhay natin, bilang Kristiyano, meron ka palang dinidevelop. Hindi natin dinidevelop ang umattend. We don't like attender. Tingnan mo yung katabi mo, matagal ka na bang umaattend? Batiin mo naman, sabihin mo, maganda yan. Ang prayer natin ngayon, may mangyari na sa pag-attend natin. Tama po ba mga kasama? Kasi kaya maraming mga tao ay hindi nagkakaroon ng matinding impact sa life nila kasi hindi na-develop ang kanilang sarili. What is our goal in developing ourselves? So, kailangan natin yung effort natin, kailangan natin mag-strive kasi may i-develop tayo. The ultimate goal is to develop into a Christ-likeness life. Yan po yung goal natin. Sabihin mo, ang goal natin, maging kamukha ni Kristo. So this is all about, Jesus is all about the King of the Kingdom. Kaya merong paalala sa atin, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So make every effort is a process. We need to strive. We need to work out. Meron po akong, makikita kayo dito, meron po akong dumbbell. Isa na makikita ninyo sa gym. Pero mas marami nito sa gym. So, you need to make an effort. Every effort. Lahat ng energy mo, lahat ng lakas mo, kailangang ibuhos mo. Bakit mo kailangan ibuhos ang lakas? Bakit kailangan mo ibuhos ang iyong energy? The intention is not just to go into the gym. Hindi lang para makita ang mga bakal na ito, kundi makatulong ang mga bakal na ito para ma-develop ka. Para ma-develop ka. So you need to take a lot of effort. Hindi ka po madidevelop kung ikaw ay uma-attend. At pagkadating po sa development, hindi ka pwedeng, hindi ikaw ang mag-e-effort. Ikaw mismo yan. Kaya hindi porke umattend ka dito, madidevelop ka. Kaya wala sa pag-attendan yan. Nasa effort mo. Kung ilang set. Naunawaan yung ibig kong sabihin. Kaya maraming mga Kristiyano na bibigo, walang impact yung kanilang life kasi hindi fully developed. So I want you to give every effort. Make every effort for you to develop Christ-likeness in your life. You need to work out. Gusto kong tawagin si Jason. Nandiyan ba si Jason? Jason, tulungan mo nga ako. Dito nakita ni Jason yung kanyang forever sa gym. Payat to dati. Gusto niyang ma-develop, kaya siya nag-gym. At hindi lang na-develop ang kanyang katawan, na-develop din ang love team. Doon sila nagkakilalanan. Doon sila nagka-developan. So what I'm trying to say is this. Kung gusto kong lumaki ang aking bicep, ang aking tricep, ako yung mag-e-effort. You know what? Kung hindi ka mag-e-effort, di ka madidevelop. Yes, may effort kang pumunta rito. Yes, may effort kang umattend. But how about your shape? Jason, pakidevelop mo nga yung bicep ko. Pakidevelop mo nga. Gusto ko ma-develop yung bicep ko eh. Pakitulungan mo nga ako ma-develop yung bicep ko. Hindi
gugustuhin ko kung wala akong effort, di matidevelop. So do not deceive yourself. Attending the church is not enough. You need to make a lot of effort for you to develop. Huwag mong iasa sa ibang tao ang development mo. Maraming mga Kristiyano, they are deceived. Maraming mga tao nagdi-develop. Sige, develop mo anak. Yung tricep naman. Tricep naman. Yan, tricep. Develop mo. Para sa akin. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng nakarinig ka ng message ngayon, develop ka na. Make every effort. Kaya maraming mga Kristiyano lampa kasi hindi develop. Alam mo ba, pag ikaw ay nagdi-develop, maraming mga nakapaligid sa'yo pagtatawanan ka. Bakit? Nagsisimula ka pa lang. Yung mga frustrated sa gym, na walang discipline, walang mangyayari dyan. Huwag mo nang tuluyan. Magtiki-tiki ka na lang. Pag nagdi-develop ka, maraming mga walang disiplina, hindi na-develop, gusto nila kamukha ka nila. So ito yung gusto kong maintindihan nyo. When you are developing yourself, hindi matutuwa yung mga undeveloped. Bakit? Yun kasi mga taong tamad. Yung mga taong ayaw mag-strive. Gusto nila, kamukha ka nila. Wag mo na lang ituloy yan. Naunawahan yung ibig ko sabihin. So kaya, yung Christ-likeness, yun yung goal natin, kaya tayo uma-attend. Tingnan mo yung katabi mo. Nadidevelop na ba? Tingnan mo yung katabi mo, may nangyayari ba? Hindi na ba mainitin ang ulo? Hindi na ba pagka may problema, umiiyak? Nauunawahan yung ibig ko sabihin. Dinidevelop yung Christ-like character natin, and then going into the church is not building your shape in the physical. But going into the church, entering into Christianity, is building your life in spiritual. Maraming mga spiritual na bansot. Maraming mga spiritual na payatot. Tinan mo yung katabi mo. Huwag mo titingnan ang itsura. Maporma lang yan sa physical. Kasi, naglalagay ng wax, naglalagay ng foundation, puro physical lang inaayos. Tandaan nyo, itong physical na to, pagdating ng time, pagkailan ng uod. Tingnan mo yung katabi mo, kahit anong ganda niyan. Kahit anong talino niyan. Pagdating ng time, pagkain lang tayo ng uod. Sabihin mo sa katabi, uuurin din tayo. So the most important thing is not the physical, but the spiritual. The most important thing to develop is your spiritual, because everything starts in the spirit. So you need to develop your spiritual life. You need to develop your spiritual stamina. Para hindi ka pa dapa-dapa. Para pag sinabi mong, mag-win tayo ng soul, mag-disciple tayo, ito yung goal natin. Pumunta tayo dito, hindi yung, ha? Hindi ko kaya yan. Mahirap yan. May kausap ba ako? Bakit? Lampayatot ka kasi spiritually speaking. Hindi garanti yung matagal ka na sa church, na-develop ka. Wala sa edad. Nasa pag-e-effort. Effort. Sabihin mo sa katabi mo, effort. Make every effort. Sabihin mo sa katabi mo, de-develop. Ilan pa ang kaya? Sa'yo. So, tandaan nyo mabuti itong mga kasama.
Without holiness, we cannot see the Lord. Holiness is not entering into the church, but going out dito sa building na to. Sabi mo sa katabi mo, ang kabanalan, hindi 2 oras lang sa loob ng 1 linggo. Ang kabanalan paglabas mo. Dinidevelop sa atin na maging kingdom people tayo. Hindi worldly people. Maraming mga worldly people pero hindi kingdom people. Pero may title na Christian. Sabi mo sa katabi mo, may title na Christian. Kumusta ka? Christian ka ba? Oo. Tapos ganito rin yung isa. Sabi niya, Christian ka rin? Ako din. Oo. Christian din ako. Imagine mo yun. Ganyan ang mga magkakasundong Christian. Yung hindi tandaan nyo, birds are the same feathers flocks together. Because it is in the spirit. So we need to develop a culture, a person of the kingdom. Sabi mo sa katabi mo, person. Be a kingdom people. Kasi pag kingdom people ka, pwedeng ma-develop ang kingdom culture. At pag na-develop ang kingdom culture, pwede yung mag-engage sa kingdom agenda. Hello? Kaya pag hindi ka nag-i-engage sa kingdom agenda, number 1, wala kang culture. Number 2, hindi ka kingdom people. Hello? Kailangan pa bang i-memorize yan? Eh, anong tawag sa kanila? Religious. Anything na hindi ka nag-i-engage sa business ni Lord, uma-attend ka lang, you are religious. It hurts, you know. Sabi nung iba, ako na naman ang pinatatamaan. Hindi ko kayo pinatatamaan. Ang gusto ko magbago kayo. Kasi pag nagbago ka, may influence ang buhay mo sa asawa mo, sa anak mo. Eh, yung mga religious people, ganito yung mga thinking nila. Ang tigas talaga ng ulo ng anak ko, ng asawa ko. Ang didemonyo talaga nila. Mabuti pa ako, nagcha-charge ako. Grabe! Hindi porke nag-church ka, banal ka na. Hindi porke nag-church ka na, iba ka kaysa sa iba. Ito yung mga Christian, yung mga ayaw magpa-develop, pumupunta sa ibang church. Bakit? Para lang umattend. Hindi para ma-develop. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ako ngayon. Make every effort. So, ang Kristiyano hindi pwedeng effortless. Yung bang hirap ka na gigil ka na, pero ayaw mong tigilan. Bakit kailangan ko ma-develop? Hindi yung Christian. Pag na may problema, walang wisdom. Pagka merong hindi makapagbigay ng payo, hindi makapag-akay ng ibang mga tao pabalik sa Panginoon. Bakit? Religious. Kung talagang may impact ang life mo sa pag-ibig ng Panginoon, maniwala kayo, hindi mo kayang pigilan yan. Isi-share mo talaga yan. Pero kung religious ka lang, satisfied ka na maka-attend ka. Tandaan nyo, maraming relihiyon, pero kakunti ang may relasyon sa Panginoon. Pero congratulations sa lahat na nandito. Alam ko, mahal ninyo si Lord. Huwag nyo sayangin ang panahon at ang oras. Tsaka hindi ako kalaban. Nagmamahal lang ako sa inyo. Kasi yung sinasabi ko sa inyo, yung dulo. Pinakikita ko na sa inyo, yes, maaaring nag-i-enjoy ka ngayon. If you are worldly people, nag-i-enjoy ka ngayon sa mga bagay na pasanlibutan. Imagine mo, kitang-kita yan, no? Yung mas enjoy ka sa video kaysa sa cell group. Pag yayain mo sa cell group, Pag yayain mo sa video tara! Worldly talaga. Nagiget niyo po ba mga kasama?
So, maraming mga taong ganyan. Hindi mag-engage sa kingdom. At maraming mga tao nagpapanggap lang. Tandaan nyo, pag ikaw ay nagpapanggap, humanda ka. Sapagkat dadaan ka sa testing. Kung ang ginto, pinadadaan sa apoy para makita na siya ay genuine, ganon din tayo mga Kristyano. Padadaanin ka rin sa apoy para makita ang ikaw ay genuine. Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang. No, kita mo si Jason, wala nang bakas ng pagiging payatot. Bakit? Fully developed na siya. So, ganun din sa spiritual life. Yung development ni Jason sa spiritual life, grabe yung development niya sa spiritual life. Marunong na siyang mag-respond. Marunong na siyang mag-obey. Sabi ko sa kanya, Jason, hindi ka aasenso kapag ka ikaw ay empleyado. Hindi maka-attend ng mga gathering namin. Kasi simula Binangonan hanggang Muntalban, nagmumotor. 1 oras mahigit. 8 oras sa magtatrabaho. Yun yung nung may license na siya. Pero nung nagsisimula pa lang, maraming nagtatawa dito. Mahina siya. Hindi niya kaya. Kasi yun ang mga sinasabi ng mga tao at pinaparamdam ng mga tao sa kanya. Sabi ko, hindi, kaya mo yan. Eh, nagkapamilya. Sabi ko, hindi, kailangan mong matutunang mag-generate ng income. Eh, wala siya, hindi siya develop. Alam nyo, pinasok na Jason na trabaho. Anong una mong trabaho? Receptionist po sa motor. Receptionist doon sa motor at saka nag-CCI, kasama ba yun? Receptionist doon sa bentahan ng motor at saka collector. Nag-CCI din siya. Yun ang kanyang next level. Ang sumunod, naging Hello. Naging angkas driver. angkas. Sabi ko, bro, delikado yung angkas. Maraming humps. Walang break. Wala naman akong magawa. Wala kasi akong may turo sa kanya. Wala rin akong alam. When it comes to finances, parable sa akin nun. So sabi ko, gawin mo to. So nag-angkas driver and then after that, angkas. Naging yung sa PC po, sa personal collection. Imagine mo. Bali, yung sa credit, yun. Yung nag-approve ng credit sa PC. Imagine mo, pagka ikaw ay nagdi-develop, marami ka talaga dadaanan. Part of your journey. Walang instant success. Kaya kung nagdi-develop ka ngayon, pinagtatawanan kayo, so be it. Amen. Look at my manifestation. Because I have the Word of God. I have God's promise. And most especially, meron kayong pastor. Mahirap ang Christian na wala kang pastor. Ang tawag sa'yo, Christian pangkalawakan. Kahit saan ka nalang pwedeng umattend, at least Christian. Sino pastor mo? Wala. Grabe. Para kang tupa. Sunod nung personal collection. Yung pinag-apply niyo po ako sa Lakeview. Taas mo konti. Nursing assistant. Sabi ko sa kanya, sabi niya, Pastor, meron pong opening sa Lakeview, nursing assistant. Sabi ko, go for it kasi naka-align na yan. So marami siyang test, marami siyang opportunity na ginarap, yung pag-exam niya ng nursing, hindi siya makapasa. So minsan niya, nahihiya na siya magsabi sa akin, Pastor, mag-government, kitatago na lang, malaman ko, lampas na lang. Kasi lagi namin pinagpe-pray. Pero sabi ko, sige, naka-align yan sa job mo, so go for it. Pagkatapos nun, Yun po, yung sa nursing assistant, yung sweldo ko po nasa 10K. imagine mo, ang sweldo niya 10K, starting. So patapos, 1 year po yun. After 1 year, nag-exam po ako ng board exam. tapos, Pumasa po ako ng July. hindi dahilan sa magaling siya, dahilan sa masunurin siya. Basta may sinusundan na salita ng Diyos, may pastor, may nangyayari sa buhay. Sabi ko sa kanya, nung nagtatrabaho ka na sa DOH, magkano sweldo mo?
Nasa ano po, yung starting ko po na nasa 30. Imagine mo, from 10,000 nursing assistant, ngayon nasa 30 siya. No, tingnan niyo po yung starting ka doon, tapos nung mag-resign ka sa ospital, ilan? Sa hospital po, nasa 15 lang po. 15, no? Nung mag-resign ka. Opo, yung pag-alis sa mo doon. Lakeview. Tapos nung DOH, Sa DOH, naging ano po, 30 po. nung mag-resign ka sa DOH, ilan? Nasa 42. 42. Imagine 42. Pero sabi ko sa kanya, anak, 42, di makakabuhay ng pamilya yan. Hindi mo mapapaganda ng gusto si Ampi. Hindi ka makakabili ng bahay, mga anak mo. Sabi ko, hindi makakabuhay ang 42. You need to make a business. You need to create ideas. Sabi ko, magnegosyo ka, may 2 anak pa. Hindi ka makakapag-aaral niyan, hindi makakabili ng bahay niyan. Good thing, sumunod siya. Meron na siyang animal bike clinic ngayon. At ang income niya, gross income niya, less 100,000 a month. Mga kasama, hindi mangyayari ang development niya kung magaling siya kaysa sa akin. Kung ang pakikinggan niya yung mundo, kung titingnan niya yung mundo, hindi yung word ni Lord, yung sinasabi ni Lord. And the good thing is, padalwa na yung kanyang branch. Pwede kang dumiskarte ng sayo kasi marunong ka, may kakayanan ka, pero pag walang foundation ng word, maniwala kayo. Huwag mo nang subukan. Sabi niyang Pangulo natin, huwag mo nang subukan. Masisira buhay mo. Bakit ko sinasabi yan sa inyo? Product. And excited ako, more to come. Sabi ko sa kanya, Jason, magiging milyonaryo ka pag mga 12 yung branch mo. To God be the glory. Hindi madali! Nakakatakot! Mapanganib! Pero ang pinaka-importante sa lahat, kahit anong takot mo, mapanganib ka, ang importante, hindi sarili mo ang sinusunod mo. Kasi ang dulo niyan, kapahamakan. Kaya mga kasama, palakpakan natin si Jason. Thank you so much. Thank you. So, mga kapatid, mga kasama, make every effort. Mahirap sumunod. Sabi mo sa katabi mo, mahirap sumunod, pero beneficial. Tandaan nyo, ang pagiging anak ng Diyos, masunurin yan. No, tandaan nyo, huwag nyong baliwalain ang pagiging masunurin. Make every effort for you to become an obedient person. Pakikita ko sa inyo ngayon kung ano ang importansya ng pagiging masunurin. Pwede kang mag-pray, pakikinggan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinakikinggan ni Lord ang prayer. Sino dito niniwala ka, pinakikinggan ni Lord ang prayer? Pwede mag-pray ang bawat isa. And God hears our prayer. He listens to that. Tandaan nyo, pag ikaw ay nagpe-pray, dapat hindi ka nagmamanipulate kay Lord. Lord, etong gusto ko, sundin mo to, etong ganyan, ganito, magsasakripisyo ko, a-attend ako ng church. Huwag po kayong a-attend ng church, magpe-pray, kasi miningi ka. We cannot manipulate God. Kaya tayo nagpe-pray, kasi alam natin na may gagawin ang Diyos sa atin. At ang tawag dyan, total na submission. Total surrender natin kay Lord. We know that God will do amazing things. Tama po ba? God hears our prayer. So, yun po yung total dependency. Sabi mo sa katabi mo, total dependency. So, ano yung prayer? Pwedeng sumagot si Lord ng yes. Pwedeng sumagot si Lord ng no. At pwede rin sumagot si Lord sa'yo ng wait. God hears our prayer. Pero ano ang kanyang answer? Yes, no, and what? Wait. So, ang prayer, kaya ka nagpe-pray kasi total dependent ka sa Kanya. Amen. God hears our prayer. Sino dito na-excite pa nakikinggan ng Diyos prayer mo? Ang pinaka-pangalawa na dapat maintindihan natin, yung worship.
God inhabits the praise of His people. We are created to worship God. Merong dalawang worship. First is the personal worship, yung devotion natin. Second is the corporate worship. Yung corporate worship, yan, ginagawa natin ngayon. Ang tawag dyan, corporate worship. Sabihin mo sa katabi mo, nagwo-worship tayo. Sama-sama. Pero lagi niyong tatandaan, yung pong personal worship, nagmamanifest yan sa corporate worship. Pag ganito ka lang mag-worship, personal, wala yun. Pagdating mo dito, ganun ka rin. Ganun lang. Kasi yung worship, nagmamanifest kung sino ka. Sa harapan ng Diyos. Sino dito yung mga in love kay Lord? So, kaya mga kasama, dapat talaga pag in love ka kay Lord, nagmamanifest yan. Kinakausap mo siya. Wala pong nagmamahalan na hindi nag-uusap. May LQ yun. So, kaya mahalaga talaga na naiintindihan natin ang mga bagay na ito. Sino dito yung excited ka? Lagi ka mag-worship. Because we are created to worship. So, tingnan niyo po yung sinabi, yung pangatlo, is all about sacrificial offering. Pakisabi, sacrificial offering. Prayer, worship, ano pa? Sacrificial offering. If you want to touch the heart of God, kung gusto mo talaga na si Lord maantig ang kanyang damdamin, bumabasa sa'yo, mag-sacrifice ka. Yan po yung ginawa ni King Solomon. No, when he offered 1,200 bulls, 1,000 sheep and cattle, imagine mo, 1,200 bulls, madugo yun. Madami yun. Sabihin mo sa katabi, madugo, madami. Pero ito yung ginawa ni Lord. 1,200 bulls at saka 1,000 cattle and the goats. Alam nyo ang nangyari? Si Lord, bumaba po siya, kinonsume niya yung offering, yung sacrificial offering, and then in the night, nung gabi, si Lord nagpakita sa panaginip kay Solomon. Sino ditong gusto mo may mangyari sa buhay mo? Sino ditong gusto mo magpakita si Lord sa'yo sa panaginip? At nung nagpakita si Lord sa panaginip, alam niyo yung tanong, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Grabe, imagine mo, bumaba si Lord para kausapin si Solomon para tanungin kung anong gusto. Mga kasama na, is that exciting? Bakit ganon? Because of His offering. Sabihin mo sa katabi mo, sacrificial offering. Bumaba si Lord, kinausap niya. Kaya, mahalaga yun na nauunawaan natin, mga kasama. Sabihin mo sa katabi mo, sacrificial offering. Kaya pag nagbibigay kayo, lagyan nyo ng substance of faith. Huwag kang magbibigay na may duda ka. Sa'yo na pera mo. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Kailangan ng Diyos, puso mo. Kasi pag nagbibigay ka, may duda puso mo, wala yun. Sa'yo na yan. Hindi kailangan ni Lord yan. Now, sino dito masayang-masaya, may nangyayari. So, ito yung nangyari. Prayer, worship, then what? Sacrificial offering. Diyan, si Lord natatouch. Pero this morning, I want you to be aware. Prayer, worship, and sacrificial offerings, lahat ng offerings, those things will become nonsense. Those things will become avoided pagdating sa harapan ng Panginoon kung mamimiss mo yung isa. Yung obedience. Yes, you can pray. Yes, you can worship. Yes, you can offer. But do not forget obedience. Because obedience is better than sacrifice. Lahat ng mga sakripisyo natin, lahat ng prayer natin, lahat ng worship natin, mawawala ang mga bagay nito because we are disobedient. Tandaan nyo mga kasama, paki-plus nga yung verse natin na yun. Chronicles ba yun? No. Ito yung sinabi ng Panginoon, ng propeta kay King Saul, no? Kay King Saul. Ano natin, no? Nilid ako dito para dalhin sa inyo to. No? Tingnan nyo, but Samuel replied,
Verse 21. Start tayo sa verse 21. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God in Gilgal. Verse 22. Sabi diyan, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and the heed is better than the fat of rams. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, yes, pwedeng nagpe-pray ka. Yes, pwedeng nagwo-worship ka. Yes, lahat ng offerings ginagawa mo. But if you miss the character of being obedient, those things, mawawala lahat yun. Kaya pwedeng may title kang Christian, pero walang significant yung life mo. Walang power, walang influence, walang presence. Lahat gapang. Sabi mo sa katabi mo, gapang na Kristiyano. Pero kung gusto mong lumipad, sumunod ka. We live by conviction. No, we live by conviction. The Holy Spirit every day convicts us. Kung may mali, i-convict na tayo para magbago tayo. Kung may gagawin ka, the Holy Spirit will convict us. The Holy Spirit is powerful person and He is active in our life. Ipaiiwas sa iyo ang mga taong dapat mong iwasan. Pero palalapitan sa iyo ang mga taong dapat mong lapitan. Tandaan niyo mabuti, mga kasama, hindi ako kaaway. If we have the same spirit, malapit ka sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, Spirit. We live by conviction. Palalapitin ka ng Holy Spirit sa mga taong makakatulong sa'yo. Pero palalayuin ka niya sa mga taong magpapalayo sa'yo sa pagsunod sa Panginoon. We live by conviction. We walk by common sense. Sabihin mo sa katabi mo, common sense. What is common sense? Sentido común. Sa Latin. Yan ang ibig sabihin yan. Meron kang taglay na talino. Sabihin mo sa katabi mo, may taglay na talino ka. Kaya lang dapat naka-align kay Lord. Totoo ba na maraming mga taong matalino, pero sa kalokohan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang galing-galing. No, mga kasama. Pero pagdating sa kabutihan, hindi magamit yung wisdom. Pagdating kay Lord, nag-loading. Loading kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, wisdom. Importante yun. We walk by common sense. But we drive by principle. What is the principle? Yung po yung guidelines. Sabihin mo sa katabi mo, guidelines. Ano yung guidelines natin? Yung word ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, word ni Lord is our guidelines. But we fly by instruction. So dapat, yung instruction, alam niyo po ba, hindi po ang instruction po yung ano. The instruction itself is nonsense. The instruction itself is nothing without the obedience of being instructed. Nagiget niyo po ba mga kasama? So kaya po talagang ikaw, kung gusto mong umasenso, kung gusto mong umangat sa buhay, makinig ka. Sumunod ka. Turuan mo ang sarili mo pagdating sa salita ng Diyos, turuan mo ang sarili mo. Kaya meron pong 2 Chronicles 20:20b. Ano yung 2 Chronicles 20:20b? No, ang sabi ng verse diyan, sabi diyan, you need to believe the Lord your God. Doon sa Amplified version ba yan? No, Amplified version. Doon sa B. Excited ako doon sa 2 Chronicles 20:20 Amplified version. Sabi niya, and you, inhabitant of Jerusalem, iyan po yung bansang Israel, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe and remain steadfast in His prophets, and you shall prosper. Hindi po tulog ang salita ng Diyos, makapangyarihan yan. For you to believe. So,
Tandaan nyo, every instruction, it requires obedience. And if you are instructed, God will bring you to your next level. Walang stagnation kay Lord. If you obey God's instruction, God will bring you to your next level. Kaya lang, hindi ka makakapag next level kung ikaw mismo sa sarili mo gusto mong nandito ka. Kung gusto mong mag next level, meron kang iiwanan, then meron kang pupuntahan. Ang problema, baka ayaw mong bitawan yung matagal mo na. Gigil na si Lord na i-bless ka. Make every effort. Sabi mo sa katabi mo, make every effort for you to be blessed. No, excited ako dito mga kapatid ko at gusto kong maintindihan nyo. Sabi ng verse, believe and trust in the Lord. Believe and trust in the Lord, your God, and you will be established. Secured. Yan ang ibig sabihin na established. Sino dito gusto nyo ma-establish ka? Sino dito gusto nyo maging secure yung life nyo? Believe in the Lord and trust Him. And also, sabi niya, believe and trust in His prophets and you succeed. Importante ang believe and trust. Tandaan nyo, pwedeng believe ka kay Lord pero hindi sa pastor mo. Tingin mo kay pastor mo kung Totoo, may mas maraming magaling sa akin. Pero the fact na nandito ka, ako pastor mo. Huwag mo akong ikumpara sa iba. Magagandang lalaki sila, matatangkad sila, matatalino sila, pero the fact na nandito ka, ako pastor mo. Isa lang naman ang gusto ng Diyos, umasenso ka. Look at your life. Are you flying or are you crawling? Kaya ako ganito ka-passionate, gusto ko umasenso kayo lahat. Yung hindi kayo namumroblema sa pera. Yung problema ang namumroblema sa inyo. Nagigets po ba mga kasama? Yung hindi ka takot magbigay kasi may tiwala ka sa Diyos. Alam niyo ba mga tao kung bakit hindi nagbibigay, nahihirapang magbigay? Number one, kaya ang mga tao nahihirapang magbigay kasi number one, pinaghirapan ko to. Ako nag-effort dito, pinaghirapan ko to, pinagtrabahuan ko to. Yung effort mo doon sa trabaho mo, wala sa pagsunod kay Lord. Kaya nahihirapan ka magbigay. Sabi mo sa katabi mo, kaya nahihirapan magbigay kasi pinaghirapan mo. Sino dito naniniwala ka na hindi mo kailangan paghirapan ang lahat, ibibigay ni Lord? No, maraming naniniwala. Congratulations. Aasenso na talaga kayo. So kaya maraming hindi nakapagbibigay. Pangalawang dahilan, baka maubos. Sabi mo sa katabi mo, natatakot maubos. Tandaan nyo, si Lord, siya yung ating source. Sino dito naniniwala? Si Lord lang ang source. The only source. Sa mundo, merong resources. Your job is just resources. Your business is just your resources. The only source is the Lord. Maniwala kayo pag nagnegosyo kayo, pag tinabihan ka niyan, maniwala ka, windang ka. Pero pag may word ka, kasama mo si Lord, hahawiin ni Lord lahat. Natatakot, baka maubos. Tandaan nyo, si Lord, hindi nauubusan. He is the sustainer. He replenishes everything. Pag may kulang sa'yo, pupunuan ni Lord. Amen? Ito pa yung pangatlo na dahilan, ba't ang tao hindi nakapagbibigay? Baka wala nang dumating. Tinan mo yung katabi mo. Kumusta ka? Pagdating sa pera, may nagiget ba kayo mga kasama? Hindi mundo, hindi trabaho, si Lord. No, bakit malakas ang loob ko? Kasi may model ako si Jason. Sabi ko kay Ampi, mag-resign ka na rin.
Hindi magandang environment. Sabi ko, pag 12 ng branch ninyo, magmamanage na lang kayo, hindi na kayo mag-work. Parang hindi kayo masaya, para kay Jason. We celebrate the victories of our brethren. Because you are next in line. 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 Kasi isa lang ng Diyos, meron tayo. Pag pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan yon. Pag namatay kang mahirap, yun ang kasalanan mo. Kasi hindi mo na-tap yung unlimited resources. Si Kuya Chris, dating empleyado rin to ngayon. Ngayon, negosyante na siya. Kinausap ko siya, sabi ko, Kuya, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa ganyan? Tagal na, mga ilang years, Kuya? 18 years. Imagine mo, sabi ko, sa expertise yan, sa experience yan, 18 years, pwede na magsimula na sa'yo. Ilang buwan lang, inayos yung papeles. Ngayon po, kung may mga aircon kayo, paggawa kayo kay Kuya Chris. May sarili na po siyang aircon install. Sunod yan, magiging supplier ka na ng aircon. Kasi kukontak ka na ng mga yon. Hindi ho pulubi ang mga anak ng Diyos. Kaya ka nagiging pulubi kasi nahihirapan ka sumunod. Kahit pa matindi kang mag-pray, matindi kang mag-worship, matindi pa yung giving mo, I tell you, kung hindi ka obedient, lahat ng iyon, baliwala sa'yo. Ayoko na inaalipin kayo sa maliit na sweldo pero ang tindi ng trabaho. Yung kailangan mong makipagkompetensya para umasenso ka. Sa kingdom ni Lord, there is no competition. Dominion sa kingdom ni Lord. No, dominion sa kingdom ni Lord. Kaya mga kasama, magpa-instruct ka lang. At saka huwag kayong yung gaya-gaya, yung ginawa ng iba, gagayahin mo. Hindi. Ask for a word. Ask for a word. Hindi porke in demand, gagawin mo. Hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. Meron kang word ni Lord. May sinusundan ka. May instruction ng pastor mo para mag-prosper ka. Eh marami na akong kinotes. Pwede na kayong ganito, pwede na kayong ganito, pwede na. Mahirap yan. Oh. Wala na akong magagawa doon pag gano'n na utak. Pero ako, nagsabi ako. Kasi ang gusto ko, umasenso kayo lahat. Kasi yan ang pangarap ng Panginoon sa buhay nyo. Huwag kayong magpapamana ng utang. Huwag nyo rin pamamana ng kahirapan. Ang ipamamana ng mga anak ng Diyos, kayamanan. Now, because it says in His Word, those who are righteous, no, they leave their inheritance to their children's children. Now, paki-flash nga natin yung Proverbs, ano yun? Mahina ako sa tandaan eh. No, Proverbs 13:22 yata yan. Tama ba? Tama ba yan? No. Sino dito yung mga good man and woman of God? Now, sabi ng verse, a good man leaves an inheritance for his children's children. But a sinner's wealth is stored up for the righteous. Kaya yung mga salbahe, yung mga pasaway, hayaan yung magtrabaho yan. Ibibigay yan sa mga taong matuwid. Sino may naiintindihan? So, imagine mo, magpapamana ka ng ano daw? A good man leaves inheritance to their... Grabe, hindi lang sa anak, sa mga apo pa. Pag namatay tayo, alam nyo, konting iyak lang yun. Ganun lang, wow, ang daming iniwan ni tatay, daming iniwan ni lolo. Pero pagka wala kang pera, namatay ka, tagal ng iyak. Ang babayaran natin doon sa funeral service. Ang babayaran natin doon sa sementeryo. Because you are not righteous. But if you are righteous, you will leave inheritance to your children's children's. So, kaya ito yung ginagawa ng church. Kaya make every effort for us to be holy. For us to live in peace. See you again next Sunday. Kasi yun ang continuation ng preaching natin. And I just want to pray for you right now. I just want to pray for you right now. Make every effort. Kasi pag ikaw ang nag-effort, hindi pwedeng wala kang makukuha.
mag-effort ka, hindi pwedeng wala kang benefits. At ito ang pinakamasarap sa lahat. Pag ikaw ay may share, pag ikaw ay may contribution, ang sarap humingi ng portion. Sino dito yung alam mo may contribution ka sa lugar na to? So may portion ka. May portion ka. Doon ako excited, mga kasama. Baka itong week na to, pag-pray natin, darating po yung contractor, mabububungan na po yan. Ipa-estimate ko na po, didiretso doon. To God be the glory. And after po mabubungan, kikisamihan ko po yan. Sa biyaya ni Lord. Pag kami kisami na, maayos na yung sahig, aircon na natin. Pag po yan na diretsong ganon, maluwag tayo. Pati hanggang doon, titibagin po itong Torre ni Babel. At saka, yung remains doon sa ano. Meron po tayong tourist spot, may remains po tayo doon eh. Wala lang nagpapapicture. Ayun po, titibagin din po yun. And that is my heart's desire. Para kanino? Hindi na para sa akin. Para na sa magiging apo ko. Because I live not for the present alone. I live for my future. At ang future ko, yung mga apo ko na. Yung mga anak ninyo. Kaya tuwa po si Tess kanina, si pastora ninyo, si AJ, ay nagsasalita dito. Hindi tayo titigil pag-aakay ng mga tao kasi apo niya sa pamangkin yun, celebre yun. Meron lang isang mag-stand out sa pamilya, lahat yan magiging maayos. And you are potential right now. Especially kung ikaw din, ngayon, pamilya kayo dito, I tell you, may gagawin si Lord sa inyo. Kung may nangyari kay Jason, may nangyari sa mga sumusunod, kina Kuya Chris, kung may nangyari sa kanila, naniniwala ko may mangyayari din sa iyo. You deserve the best. Hindi masama ang kayamanan na galing sa Diyos. Ang kayamanan na galing sa Diyos, maraming pinagpapala. Hindi tayo nagpe-pray para yumaman lang. Hindi, dadaluyan tayo ng pagpapala. Pansinin nyo, wala tayong basura dyan. Kasi yung truck mismo nagpupunta rito. Inaakot yung basura. Bigyan mo lang yun, i-bless mo lang yun, mabilis silang kumuha, linggo-linggo merong kumukuha. Gagamitin natin ang pera para ang mga tao magpuri sa Diyos. But you will become prosperous, you will become wealthy if you learn to obey. Make every effort, starting today, be obedient. Basta may sinabi si Lord, may pinagagawa kahit hindi abot ng utak mong matalino. Kahit hindi nararamdaman ng puso mong matigas. Kahit ayaw ng kalooban mo, pero gusto ni Lord, susunod tayo. Kung gusto mong buhay na pinagpala. Kung gusto mong buhay na may breakthrough. Kaya sabi ko, yung mga bakanting lote dyan, magiging parking lot lang natin yan balang araw. Hindi tayo makasarili. Pero pwede tayo mag-enjoy. We will live our life to the fullest, but we will die empty. We will die empty. Are you excited for more? Just learn to trust and believe in the Lord. You will establish. You will succeed. And also, believe to your pastor. Trust to your pastor. And you will prosper. Hindi ko word yan, word ni Lord yan. Kaya excited ako kay Jason. Maraming nabe-bless na sa life niya. Ang sarap lang po bang mapakinggan yung mga ganito. Sabi niya, Pastor, binigyan ko po ng pera yung ate ko kasi birthday na. Pero tiri-ay siya habang kinukwento niya. Pastor, binilang ko po ng tsinelas yung kuya ko.
Tandaan ko po, nung walang-wala ako, yung pag bumili siya ng bago, yung luma, binibigay sa akin. Umiiyak si nanay. Pero pastor, ako na po ang nagbibigay ngayon. Yun yung goal natin dito. Yung hindi tayo nanghihingi, yung hindi tayo kulang, yung nananagana tayo. Buhay ang Diyos. Hindi mo kailangan paghirapan. Habang kinukwento ko, yung umiiyak si Jason. Kasi sa mga PID namin, ganun ang usapan namin. And I thank God for his life. Hindi na maghihirap ang kanyang mga anak. Hindi na maghihirap ang mga anak niya. Tsaka siyempre yung asawa niya. Hindi na maghihirap sila. To God be the glory. To God be the glory. Let us pray right now. In the presence of the Lord. Huwag niyo sayangin ang prayer. Huwag niyo sayangin ang worship. Huwag niyo sayangin ang mga givings natin, mga sacrificial offerings natin. Lahat ng iyong masasayang kasi mas ginugusto ng Lord ang pagsunod mo kaysa prayer. Mas ginugusto ni Lord ang pagsunod mo kaysa worship. Mas ginugusto ni Lord ang pagsunod mo kaysa sacrifice. And today, make a covenant before God that is starting today. Lord, I will become obedient. Tandaan niyo mga kasama, ang totoong katangian ng anak ng Diyos, ang totoong Kristiyano, kasi maraming hindi Kristiyanong totoo. Merong nagkikristyano lang. Pero yung mga totoong Kristiyano, sila po yung mga Kristiyanong masunurin. Sila mga Kristiyanong masunurin. Kasi yun po yung sinusundan natin si Jesus. Ang prayer ni Jesus nung nasa Garden of Gethsemane siya, Lord, if it is possible, remove from me the cup of suffering. But your will be done, Lord, not my will be done. So this is our prayer today. Lord, sa buhay ko, lagi ang gusto mo masunod, hindi yung gusto mo. So if you are willing right now to surrender everything, magkaroon tayo ng total dependency sa Kanya. Let us form our life in the foundation of the Word of God. So let us pray. And I will build my life upon your